Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw, gabi man dyan, tanghali, hapon, umaga. Sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at malakas ang ating mga pangatawan. Wala tayong karamdaman. Okay. Ginawa natin ito yung part 2 doon sa ginawa nating revolver na may basag ang barrel na ginawa natin. So ngayon ay binuo ko na at ito na siya. Binuo ko na. Yan, wala siyang bala. At ayan, maganda na ang barrel niya. Okay. At kamukha nung pinakita ko sa inyo, malalaman ninyo ang original kung yung gap ng barrel at saka ng cylinder ay walang siwang. Okay. Pero maganda siyang ikutin. Okay, maganda siyang ikutin. Yan. Walang sabit. So, yan ang isang katangian ng revolver na original. So, ito ay nilagyan ko na ng Loctite at pinatuyo ko overnight para hindi siya gumagalaw. At isa pang ginawa natin dito, itong center stud niya, itong pinapasukan niya ay pinahaba natin dahil pinaiksi natin ng barrel ay hindi papasok, hindi natin pahabain siya. Yan, nilagyan ko na ng konting allowance. Pinahaba natin yan. Ito ay Magnum 44. Hindi ko nasasabihin sa inyo ang kanyang brand. Bawal. Okay, ayan, pinahaba pa natin ito para kumasya yung kanyang center stud o yung kanyang extractor. So, ito ay titistingin na natin ngayon at titingnan natin ang performance. Ang isa pa na para malaman ang nasa kondisyon ng inyong baril na revolver ay kamukha nung natopic ko na sa inyo ay ganito. Ikakak ninyo 6 na beses yan. Pagkatapos ay gagalawin ninyo to. Pag yan ay umikot ng konti, ibig sabihin hindi nakatapat ang barrel sa butas ng cylinder o chamber. So, magkakamero niya ng bullet tracer dito. At kaya malalakas ang original, walang nasasayang na pressure dito. Kaya mapapansin niyo yung mga baril na tatawag natin na paltik, malaki ang kawang dito. So, malaki ang mapansin niyo lalo pag pinutok niyo sa gabi, may apoy na lumalabas dito. Kaya napakadelikado pag pumutok ng kayo'y nakahawak dito, maaring masugatan ng inyong kamay. Okay? So, at saka kung kayo ay may nasa tabi na malapit, ay delikado. So, ganun ang gagawin ninyo. 6 na beses yan. At titingnan ninyo kung ito'y umiikot. Gumagalaw. Yan. Tingnan ninyo kung pag yan ay gumalaw, ibig sabihin yung yung cylinder stop niya ay hindi tumapat. Okay? Yan. Titingnan ninyo ganyan. So, para malaman niyo kung original. Pag yun ay umikot ng konti, gumanon, ay ibig sabihin hindi nakatapat at delikado. Pag pumutok, magkakamero ng bullet tracer. Maaring yung mga parte ng islag ay lumabas dito sa side. Okay? At ganito rin, titistingin din ninyo na-check naman natin ito na walang bala. Ayan, na-check naman natin na walang bala. Titistingin din ninyo ng double action. Ayan. At gaganunin din ninyo kung gumagalaw yung bula. 6 na beses din. Ayan. Testingin din ninyo. So, titistingin ninyo ganyan. Okay? 6 na beses. Tingnan ninyo kung nasa sintro ba. Okay.
Ganoon ang pag-testing ng barrel. Pag yan ay umiikot, yan ay may diferensya o wala sa kondisyon. Okay? Ngayon ito ay atin ang titesting sa firing range. Punta tayo doon para makita natin kung anong performance. At bago natin na ito testingin ay may nagpapa-shoutout sa atin at nag-message sa ating YouTube channel. Siya si Jose Yabot. Ang sabi niya, paki-shoutout naman po si Apollo Mijina o Mejia. M-E-G-I-A. Media o Mejia. Na ngayon ay nasa Pilipinas from Uncle Bernie. Salamat po. Okay. Ang nag-send sa atin yan ay si Jose Yabot. Okay. Pero ang pinapa-shoutout niya ay si Apollo Mejia o Mejia. Hindi ko alam ang tamang pronunciation. Na ngayon daw ay nasa Pilipinas. Ang shout out ay galing kay Uncle Bernie. Okay. Yan. At yung iba pa magpapa-shout out. Saan na lang. At testingin na natin itong barrel. Punta na tayo sa range. Okay. Isang mapagpalang araw sa atin ngayon. At tayo ay nandito na sa Mayadin shooting range. Ito ang aming range 1 na may 10 bay. At ngayon ang ating ginawang videographer ay si Mr. Jun Sahay. Please subscribe yung kanyang YouTube channel, Jun Sahay Bird. Yan. At yun ay may entertainment, meron din shooting, sari-sari, variety. At marami kayong matututunan sa YouTube channel ni Jun Sahay Bird. Sa aking mga follower, please subscribe. Ngayon ay tulad na pinangako ko sa inyo, yung ating ginawang Magnum 44. Ayan. Safety tayo. Always point your gun on the safe direction, which is the backstop of the range. So ito na. At yung ginawa natin, pinakita ko na sa inyo yung nabasag na nasira na barrel, ay atin na siyang titistingin at ipuputok na. So yung iba ang akala nila ito chamber. Ang chamber po nito ay itong cylinder sapagkat doon nakapasok ang bala. Itong total length ng kanyang barrel, yan ay barrel. Hindi chamber yung puno niyan. Yan ang haba ng kanyang barrel. At ang pinakang chamber niya ay itong cylinder sapagkat doon nakaupo yung mga bala. So, marami nagkakamali. Napansin ko lang, may nagsulat dito, broken chamber. Hindi po, broken barrel. Correction lang, disclaimer. Okay, konting kalaman. So, meron tayo ditong 5 bala. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang bala ng Magnum 44. Sinlaki ng aking hinliliit. Ayan o. Kasinlaki ng aking hinliliit na daliri. Ito yung may malakas. Huwag nating kalimutan gumamit ng air protection or air map. Sapagkat ang sabi ng mga dalubhasa, kung gusto ninyong marinig pa ang mga boses ng inyong mga apo, kung kayo ay puputok, gumamit kayo nito. Yan ang ating protection sa ating pandinig. Pag nabasag ang ating eardrum, hindi na mawi-welding. Mahirap na weldingin. Hindi kamukha ng mga baril na pwede pa nating ma-welding. Yung nakaraan, na-welding natin yung crack ng slide. So, ito. Gagamit tayo ng air protection. At ang ating target ay nasa 7 meters. Susubukan natin ito ng 2 bala sa double action at 3 bala sa single action. Okay? Always safety. Okay. Subukan natin 2 bala sa double action. Dito sa bandang target na kaliwa. Medyo hirap ako sa aking salamin sapagkat wala tayong
salamin na lens na pang malayo. So, ready? Firing! Putok. Jerky. Okay, subukan naman natin sa single action. Pakinig ang aking kamay. May isang bala pa to. Tingnan natin kung nasaan. Okay, merong hindi pumutok na bala. Tingnan natin. Pumutok na pala lahat. Meron pa isang hindi pumutok. So, ulitin natin. Ba't di siya pumutok? Ready? Mababa ang kanyang okay, mababa. Mababa ang kanyang sighting at medyo kumakaliwa. I-adjust natin. Kinakailangan natin i-adjust ang kanyang ngayon ko lang ito nagamit. I-adjust natin ang kanyang sight. Tatas-tas natin ng kaunti. I-adjust natin para masiro. So, ganun lamang chichikin natin ang barrel niya kung anong nangyari. So parang walang nangyari sa kanyang barrel. Ayan, makikita ninyo yung ating ginawa. Pulidong pulido, napakaganda, napakapogi. Ayan o. At maayos na ang kondisyon ng ating barrel. So mga follower ko, pinapangako ko sa inyo na marami pa kayong technique na matututunan kung paano natin gagawin ang mga nasisirang baril. Kasi sayang naman kung itatapon na natin, magagawa pa naman natin. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng aking YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor, Gunsmith din naman. Okay, Pinoy Firearms Instructor lang, nakasulat doon. Subscribe ninyo at papangako sa inyo, panoorin lang ninyo yung mga video, magtanong kayo kung meron kayong dinaunawaan at sasagutin natin. Huwag rin ninyo kalimutan ang YouTube channel ni Jun Sahibert at ni Offren channel. Okay? At hanggang dito na lamang ang ating videos. At maraming salamat sa pagsubaybay ng aking YouTube channel. At huwag din ninyong kalimutan, huwag naman ninyong skip ang mga ads sapagkat kinakailangan din naman natin ang budget sa paggagawa ng YouTube. Marami rin tayong kinakailangan. Wala pa nga tayong magandang camera. Nagtitis lang tayo sa cellphone. Okay, pag hindi ninyo pinapanood ninyo yung mga ads at hindi nyo in-skip, makakabili rin tayo ng magandang camera. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Thank you very much.